we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Pulso ng mga Batanggenyo sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik ang dating school calendar, alamin. Lalaki sa Lobo, Batangas, sugatan matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek. No collection policy, mahigpit pa rin ipinatutupad ng DepEd. Mga gurong mangongolekta ng bayarin para sa nalalapit na graduation rights paiimbestigahan. At mga batang manlalaro ng baseball nakakatawan sa Pilipinas sa Pony International Asia Pacific League sa Hunyo, kilalanin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nagdesisyon na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik ang dating school calendar. Ano naman kaya ang pulso ng mga Batanggenyo hinggil dito? Alamin sa live na pagtutok ni Paul Hernandez. Paul? Ace, iba-iba yung saloobin dyan ng mga Batanggenyo. May mga pabor at may tutol din na gawin yung dating school calendar, lalo na raw kapag sasapit na yung buwan ng Agosto kung kailan panahon ng tag-ulan at bagyuhan. May go signal na ni Pangulong Marcos Jr. ang planong pagbabalik sa dating school calendar sa Hunyo. Pinabubuo na ni PBBM ang konkretong plano para rito kay Vice President Sara Duterte na siya ring kalihim ng Department of Education o DepEd. Kinatigan ng rekomendasyong ibalik ang June to March na pasukan dahil sa dinaranas ng mga estudyanteng sakripisyo sa classroom, dala ng mainit na panahon. Iba-iba ang pulso dyan ng ilang mga magulang at estudyante. Mas magaling kasi, di ba po, dapat ngayon na bakasyon na. Ngayon po sila'y nag-aaral pa. Para din po sa mga bata na mas bata sa amin. Kasi kung kami po matatanda na inahihirapan, ano pa po yung mga batang napasok pa rin po hanggang ngayon. Pero mas okay kung August ang bakasyon. Oh, bakit? Tagulan, tagbagyo. So ligtas ang alin? Ligtas sa mga bata. Pati mga susundo. Ayon naman sa Education Department, tatalima sila sa desisyon ng Pangulo para sa school year 2024-2025. Hindi na hintayin pa yung kung ilang pang taon bago maka-adjust tayo doon sa June as opening of classes. Yun nga lang, mapapaikli raw ang magiging bakasyon ng mga guro at mag-aaral. Sa July 29 ng school opening sa mga public schools at matatapos sa May 16, 2025. Ace, ibinahagi rin sa atin ng DepEd Batangas City na magkakaroon daw sila ng pagpupulong kasama yung mga pampublikong teachers para nga sa implementasyon ng kautosang ito. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Sa kabila ng nararanasang mainit na panahon, nagsimula ng magtanim ang ilang magsasaka sa Lipas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. May maliliit ng sibol ang tanim na ampalaya sa pinagtatrabahuhang taniman ni Pablo. Abril pa raw nang simulang tamnan ng ampalaya at sili ang nasa mahigit 5 ektaryang tanimang ito sa Barangay Dagatan, Lipas City. Alaga nila ito sa dilig sa kabila ng kawalan ng ulan. Mamamatay po yan pagka hindi natutubigan lagi. Tinagtanim po kami ng yan, April 22. Kasunod po ang dilig, laging dilig. Araw-araw para po mabuhay. Ang may-ari ng tanimang si Mang Potensyano, sumubok lang daw muna sa pagtatanim. Hindi raw siya nababahala sa posibleng pagkatuyo ng mga pananim. Kumbaga sa market, mapauna ng pagbibinta kung wala man sila. Malakas naman ang loob ko dahil may source naman ako ng tubig, kaya malakas ang loob na kahit tag-init nakapagtanim. Si Mang Potensyano, isa lamang sa hindi pa mabilang na magsasaka ng Lipas City Agriculture Office na nakapagtanim na sa kabila ng nararanasang init ng panahon. Sabi ng Lipas City Agriculture Office, posibleng hindi maging maganda ang bunga ng mga itinanim ngayong panahon ng El Nino. Napakalaking factor pag ang panahon ay mainit. Kahit sabihin natin sila dinidilig, pa rin pag yung sobrang init ng panahon napakabilis niya matuyo, ay yung kanyang paglaki ay talaga masasabi natin apektado. Mas maliliit kumpara sa mga
panahon ng tayo nagtanim ng tag-ulan talaga. Land preparation muna ang ipinapayo ng City Agriculture Office ngayon, kaya't nakahanda na ang mga traktora na maaaring gamitin ng mahigit 4,000 mga magsasaka sa lungsod. Meron po kami 2 traktora na pwede po ipagamit sa ating mga magsasaka. Sasabi kong pinakagastos lang nila is yung gagamitin na krudo ng ating traktora. Yun yung actual. Kung ganun karami ang nagamit, let's say, ang aming traktora is lalabas lagi yan ng full tank. At pagkatapos ihanda ang lupa ninyo, kung ano man po yung nagamit na krudo o kung ganun karami po, yun lamang po ang kanilang ibabalik. Sa ngayon, inaalam pa ng Lipa City Agriculture Office kung ilang mga magsasaka na sa lungsod ang nakatanim upang mabigyan din ng kaukulang tulong at gabay. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nabigyan na ng prangkisa ng TDRO ang mahigit 1,000 tricycle drivers at operators sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Original copy ng prangkisa para sa rutang Bulbok-Pier ang kinuha ng tricycle driver na si Sulpicio sa tanggapan ng Batangas City Transportation Development and Regulatory Office o TDRO. Kailangan daw ito para sa pag-aasikaso ng linya ng tricycle sa LTO. Kolorum, nahuhuli talaga eh. Ay di, malaking bagay. Malaking bagay. Legal, nasa legal. Kasama siya sa second batch ng mga na-awarda ng linya kamakailan. Higit 1,000 na ngayon ang nakatanggap ng mga bagong prangkisa. Ayon sa TDRO, lahat sila mapapabilang sa Group 5 o G5 na mamamasada sa lungsod. Ating G5 po ay doon sa mga lugar kung saan kulang talaga yung supply ng ating public transport. Kalimitan po sila ay nasa mga subdivision, mga loob na barangay. At doon po pumatak yung ating 1,000 plus. May mga na-inspeksyon ng mga tricycle ang TDRO. Pero ayon sa opisina, nasa 20% pa lang ang pumasa, kabilang sa tinitingnan ng tamang taas ng sidecar ng tricycle. Kinakailangan din may malinaw na nakakabit na control number. Dapat may basurahan na nakalagay itong ating mga tricycle drivers. If ever po ikaw ay bumagsak sa isa doon, although kompleto na yung papeles mo, hindi ka pa rin makakakuha. Opo. Kakabitan ng sticker at bibigyan ng ID ang mga pasadong unit para sa pamamasada. Tiniyak ng TDRO na walang magiging epekto sa trapiko ang mga bagong lehitimong tricycle sa lungsod. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Umabot na sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga bagong nagparehistro sa Comelec Lipa City mula February hanggang April. Narito ang report ni Denise Abante. 2 buwan na ang nakakaraan ng simula ng Comelec Lipa City ang pagpunta sa mga barangay sa lungsod upang magsagawa ng satellite voter registration para sa mga residente. Tugon ito sa umano'y hiling ng mga tao ng mas madali at mabilis na pagpaparehistro para makaboto. Sa tala ng Comelec Lipa City, umaabot na ng mahigit 22,000 voter application ang kanilang natatanggap, kung saan mahigit 10,000 rito ang mga bagong botante. Kasama dyan of course new registration, transfer of registration from another city or municipality, and all other applications that we offer. Simula kahapon, May 6 hanggang sa May 11 nakatakda ang satellite voter registration sa isang mall sa Lipa City. Bagay na kaagad daw pinuntahan ni Bryle at ng kanyang mga kaibigan. Sinamantala na raw kasi nila ang oras na wala silang pasok para makapagparehistro. Nais daw kasi nilang ma-exercise rin ang kanilang karapatan bilang mga responsableng mamamayan. Makakatulong din po ako sa pagboto po sa barangay namin. Para din po sa future at kapakanan din po namin sa barangay po. Sabi ng Comelec Lipa City, naging malaking tulong ang pagpunta nila sa mga barangay sa pagdami ng voter registration. Ang magandang nagawa natin dito ay bumaba agad tayo sa mga barangay. First day of registration pa lang, nag-schedule na agad tayo ng satellite registration. So nakaikot na agad tayo dito sa City of Lipa, and kasama pa doon ang magandang information dissemination na nagawa and supported by the local government natin. Si Jovelyn magpapalipat ng rehistro. Tubong Maynila raw kasi silang mag-anak at nakita niya ang magagandang benepisyo ng Lipa City LGU, kaya mas pinili niyang dito na lamang manirahan. Pabor para sa kanya mga satellite registration sa mga barangay maging sa mga malls, lalo na ngayong mainit ang panahon. Malamig, tapos konti lang din po yung magaan lang po yung ng pila po. Maganda yung pamumuhay dito kahit mahirap lang.
Tapos dito ko rin yung masaya yung mga anak ko. Hanggang May 11 ang voter registration ng Comelec Lipa City sa isang mall, habang patuloy pa raw pinag-uusapan kung saan ang sunod nilang satellite area ayon sa pamunuan. Payo nila sa mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay official para sa schedule at lugar ng pagpaparehistro. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, wala pa rin po tayong binabantayang sama ng panahon sa bansa. Pero may na-monitor na cloud clusters o kumpol ng mga kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Kaya asahan ang mainit at malinsangang panahon ngayong araw. Sa datos ng Metro Weather, mahina hanggang katamtamang pag-ulan ang asahan sa malaking bahagi ng Palawan ngayong hapon. Asahan din ang pag-ulan sa Oriental Mindoro mamayang gabi. Posible rin ang kalat-kalat na mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 36 anyos na dating barangay kagawad matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Lubo, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugat sa kaliwang braso ang tinamo ng 36 anyos na dating konsihal ng barangay matapos siyang pagbabarilin habang sakay ng kanyang sasakyan pasado alas 5 ng hapon kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ang biktima sa kanilang tahanan sa barangay Malabrigo mula sa sentro ng bayan nang mangyari ang insidente. Pabalik siya sa kanyang bahay, sinabayan siya nung ating mga shooter. Then inabangan siya dun sa Malabrigo, makalagpas po ng lighthouse po ng Lubo. Dun sa certain road, inabangan siya siya, pinuputukan po siya nung araw na po. Wala naman pong tinamaan po to, puro flesh wound naman po. Ayon sa pulisya, nakatatlong putok pa raw ng baril ang mga suspect, ngunit isang bala lamang ang dumaplis sa kaliwang braso ng biktima na kaagad namang dinala sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Ang mga suspect, mabilis umanong nakatakas sakay ng isang motorsiklo patungo sa hindi pa malamang direksyon. Patuloy ang isinasagawang follow-up operation ng pulisya para sa agarang pagkakahuli sa suspect. So this time and date, ma'am, we're still figuring out, ma'am, kung either personal or politically motivated attempted murder. Previously po, ma'am, siya ay konsihal po ng Malabrigo. Yun lang, ma'am, na namin na political. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa pangyayari. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mahigpit pa rin ipinatutupad ang no collection policy ng DepEd. Ang paaralan o mga gurong mangongolekta ng bayarin para sa nalalapit na graduation rights, paiimbestigahan ayon sa kagawaran. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nagbabago-bago man ang setup ng klase sa mga pampublikong paaralan dala ng matinding init ng panahon. Hindi pa rin nagbabago ang bili ng Education Department sa mga paaralan ngayong papalapit ang graduation. Bawal ang koleksyon. Ayon sa DepEd, hindi obligadong magbigay ng anumang halaga ang mga magulang at estudyante sa paaralan sa pagtatapos ng school year 2023-2024. Considering ang buhay din naman ng ating mga magulang at ng mga estudyante, sila ay nagpapaaral sa public schools, syempre dapat ay libre din yung lahat ng mga gastusin. Paiimbestigahan daw ng DepEd ang eskwelahan o gurong mangongolekta para sa graduation. Pag yan ay lahat magbibigay, for example, 200 pesos per pupil or per graduate, iyan po ay maliwanag na contribution. At yun po ang iniiwasan natin. Sa May 29 hanggang 31 ang nakatakdang end of school year rights ng maraming paaralan. Iminumungkahing gawing mas simple pero makabuluhan ang pagdaraos ng graduation. Hindi rin nire-require na magtoga pa ang mga magsisipagtapos para hindi na rin makadagdag sa alinsangang pakiramdam. Dahil additional expense pa pagdating sa parents. Pero kung talagang nagre-request, pinapayagan na rin natin. Pero ang direktiba natin, as much as possible, gamitin po yung uniform. Hanggat maaari, gawin ang graduation at moving up ceremony sa mga indoor venue na may kasamang proper ventilation.
Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mahigit 5,000 scouts ang lumahok sa 26 Batangas Provincial Scout Jamboree sa Balayan, Batangas. Napuno na makukulay na tents ang Balayan Government Center kung saan nanatili ang scouts. Kabilang sa mga aktibidad ang may kaugnayan sa survival skills, adventure trails at marami pang iba. Bukod sa pagiging laging handa, layunin daw nitong mahubog ang scouts na maging responsableng mamamayan. Pinusuan ng netizens ang Reyna Emperatriz look ni Mikey Quintos. Samantala, grateful si Sparkles Royce Cabrera na mapabilang sa cast ng Balota. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nagningning ang ganda ni Sparkle star Mikey Quintos sa kanyang Reyna Emperatriz look sa kanyang pagdalo sa isang sagala. Blue Filipiniana gown ang isinuot ni Mikey with matching blue necklace. Escort niya syempre ang kanyang kasintahan at kapwa Sparkle star na si Paul Salas. Grateful naman si Royce Cabrera na mapabilang sa cast ng Cinemalaya film na Balota na pangungunahan ni Marian Rivera. Masaya rin daw siyang makatrabaho si Marian at ang writer-director nito na si Direk Kip Obanda. Makakasama rin nila dito sina Will Ashley at Rahel Birria. Kinagiliwan naman ng netizens ang alien dance ni Grace, ang karakter ni Marian Rivera sa My Guardian Alien na ipinalabas kagabi. Sa unay tila robot lang na sumasayaw si Grace pero kalaunay humataw siya sa dance floor na sinabayan pa ng iba. Patuloy na subaybayan ang My Guardian Alien pagkatapos ang Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, abangan sina Sparkles E.A. Guzman, Kelvin Miranda at Prince Clemente sa darating na May 9 sa binibining lungsod ng Calaca, alas 8 ng gabi sa Calaca City Track Oval. Fill your heart with beauty, mga kapuso. Tara na tunghayan ang binibining lungsod ng Calaca sa darating na Huwebes, May 9. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Nananawagan ng isang animal rights group sa mga pet owner na huwag igala ang mga alaga sa katirikan ng araw. Ipinaalala rin ng Batangas City Veterinary Office ang tamang pangangalaga sa mga alagang hayop ngayong mainit ang panahon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Busog sa tender loving care ang mga alagang aso ni Marie. At ngayong mainit ang panahon, mas nagiging extra pa ang binibigay na atensyon sa fur babies niya. Tapos ngayong summer, nasa aircon sila para hindi sila mabanasan yun. Tumatapat sila sa electric fan. Kapag naiinitan. May mga pagkakataong inilalabas din ang mga alaga para makasagap ng preskong hangin. Tuwing hapon, para hindi masyado mainit, mga bandang 5 or to 6. Ganyan nga raw ang dapat na ginagawa kung igagala ang alaga ayon sa isang animal rights group. Kung lantad na ilalakad kasi ng mga pet owner ang mga alagang aso sa gitna ng nakapapasong init ng kalsada, stress ang aabuti nila. If it's hot, if it's too hot for you, then it's too hot for your dog. Kasi yung iba nilalakad pa din, tapos ang titindi na ng sikat ng araw, yung kanilang mga paws, yung mga paw pads nila, masusunog dun sa tindi ng araw. Ayon sa Batangas City Veterinary Office, sensitibo sa mga hot surface ang po o talampakan ng mga hayop, lalo't wala naman silang proteksyon kontra init. Ko-cover po siya ng multiple layers tulad po ng skin, may mga nerves po, may mga tiny sweat glands. Kaya ina-advise po natin ang ating po mga nag-aalaga na siyempre po dapat po ipalabas o kanila pong i-walk kapag po maganda pong panahon, lalong-lalo na sa umagang-umaga o kaya naman po malilim na po ang panahon sa hapon. Wala pa raw kaso ng mga namamatay na aso dahil sa tinding init, pero umaabot ng 2 hanggang 5 ang bilang ng mga nagpapakonsulta sa kanilang tanggapan dahil sa pananamlay ng alaga. Kapag extreme heat, nagpapanting siyempre po patuloy po paglalaway ng aso, hingal lang hingal. Importante raw na ikinakanlong sa mas malalamig na lugar ang mga alaga, bantayan ang ikinikilos at palagi ang painumin ng tubig. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Patuloy na nararanasan na mababang presyohan ng isda sa Lipas City Public Market. Pero ang ilang tindera,
hirap pa ring makabenta. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nananatili sa 70 hanggang 160 pesos ang presyo sa kada kilo ng mga isdang galunggong at tulingan sa pwesto ng tinderang si Susan sa Lipa City Public Market. Pero kahit daw mababa ang presyo, mas mahirap daw itong ibenta. Bukod sa matumal na bentahan dahil sa iilang mamimili, marami na rin daw silang kakumpetensya. Ang kalaban namin sa labas mababa, tapos madalang pang tao. Ang amin namang isda, sariwa, mahal. Kaya mahirap magbenta. Depende. Minsan, may dadating sa komisyonan, madami. Di kalaban na namin. Mataas ang kuha namin. Ang murang presyo ng isdang nararanasan ngayon sa Lipa City Public Market, epekto ng maraming supply mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ayon sa pamunuan ng pamilihan. Marami pong supply ng isda. Ang problema po ay minsan maraming kakaunti ang tao kasi sa sobrang ng init. Sumasapat naman po ang ating isda. Sa katunayan nga ang iba niya hihirapang magbenta dahil pababaan sila ng presyo. Dahil kakaunti ang namimili. Senyales naman daw ng mas maraming pang-ulam para sa pamilya ni Aling Gloria ang murang presyo ng isda. 6 kasi sila sa pamilya at pilit na pinagkakasya ang 1 kilong ulam dahil sa taas ng presyo nito noon. Kung dating pa 1 kilo kada bili, ngayon 2 hanggang 3 kilo na. Mas mura dito ang isda. Imbis na 2 kilo, nakaka-4 na kilo. Mas maraming makakakain, nakakapamigay pa sa kapitbahay. Ay, okay lang naman kasi ganun naman talaga ang panahon. Hindi naman pwede na presyo ngayon, bukas makaluwa, parehas lang. Mahigpit pa rin naman ang isinasagawang pagbabantay ng pamunuan ng pamilihan sa mga tindera at stall owners para maiwasan ang pananamantala. Matatandaang may pansamantala silang naipasarang pwesto sa pamilihan noong nakaraang buwan dahil sa reklamo ng pandaraya. Patuloy po yung aming monitoring inspection. Makakasiguro po kayo na bawat timbangan po dito ay dumaan sa calibration namin. Parang medyo wala na kaming naririnig na nagre-reklamo. Samantala, nakakordon pa rin ang ipinasarang pwesto at wala pa rin daw hatol hanggang sa ngayon ang legal office ng Lipa City Public Market kung bibigyan ito ng isa pang tsansa o tuluyang ipasasara. Kasama si J. Arman Harris. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Miyerkules, May 8, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Barangay Sabang sa Lipa City, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng dismantling at upgrading ng mga transformer. Samantala, bukas din mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Santa Teresita at San Luis, Batangas. Magsisimula ito alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga poste. Nanguna bilang top-performing school para sa April 2024 Registered Electrical Engineering Licensure Examination ang University of Batangas. Mula sa 79 total examinees ng universidad, 76 lang naman ang pumasa sa kanila. Katumbas yan ng 96.20% na dahilan para makuha nila ang top spot. Sumunod sa kanila ang Polytechnic University of the Philippines, Santo Tomas sa Batangas pa rin, na mayroong 94 passers mula sa 104 examinees o katumbas ng 90.38%. 3 examinees mula Calabarzon Region ang pasok sa top 10. Rank 5, si Dwight Allen Bancale ng PUP Santo Tomas. Rank 8, si Adrian Ramos ng University of the Philippines Los Baños. At rank 9, si Jose Daniel Abuacan ng UPLB din. Mula sa 7,005 na nag-exam, 4,436 ang pumasa sa kanila o katumbas ng 63.33% successful examinees. Kakatawan sa Pilipinas sa mga batang manlalaro ng baseball mula Lemery, Batangas sa Pony International Asia Pacific League sa Hunyo. Narito ang report ni Hazel Alvear. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, puspusan sa pag-iensayo ang mga batang ito na edad 10 hanggang 11 na miyembro ng Lemery Hunters na mga manlalaro ng baseball. Sila ang kakatawan sa Pilipinas sa Mustang Division sa gaganaping Pony International Asia Pacific League sa Carmona City, Cavite sa June 5 hanggang 7. Pangarap po talaga namin makarating sa ganito pong kalaking tournament at kaya po kami nagsisipag mag-aral at mag-training. Hindi po binababayaan ang aming pag-aaral, lalo na po ang paglalaro. Kami po ay nagpa-practice pagkatapos po namin sa school. Ready na po ang team namin para lumaban sa Asia Pacific.
Makakalaban nila ang mga manlalaro ng mga bansang China, Indonesia, Japan, Taiwan at Vietnam. Teamwork at tamang disiplina ang babaunin daw ng mga bata para makamit ang kanilang inaasam na panalo sa tournament. Nagsikap sila para matuto. Gusto na lang marating yung mararating nila ngayon. Hindi raw basta-basta ang pinagdaanan ng mga atleta para makapasok sa tournament. Isa sa mga matinding hamon na kanilang kinahaharap ay ang mga gastusin sa papalapit na palaro, kaya't nagsagawa na rin sila ng fundraising at patuloy na nananawagan ng suporta para sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Mindset namin is manalo sa Asia Pacific at marirepresent yung Philippines ng hindi nakakahiya ba. Kung sino man po mga may magagandang loob dyan, kami po ay nananawagan buong Lemery Hunters kasama ng aming head coach. Ang mga mananalo sa nasabing tournament ang kakatawan sa Asia Pacific sa Pony League World Series na gaganapin naman sa Amerika sa Hulyo. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.